Yung mga issue doon, pareho din ng mga issue na matagal nang pinag-uusapan at matagal nang inilalatag. At yung mga issues ngayon ay issue parang panahon ni Presidente Duterte nung siya'y puwersahang dinala sa dahig. Kaya sabi nga natin sana magdesisyon na ang Korte Suprema. Kasi kayang-kaya naman desisyon na ng mabilis yun. Hindi rin natin alam kasi kung bakit masyado nang matagal. 14 na buwan na eh. Pero sa tingin ko, yung 951, yung 5 doon, nagsabi na walang jurisdiction at mali yung ginagawa nilang kaparaanan ng papatupad ng warrant of arrest ng ICC. Yung 9, ang ruling naman nila tungkol lang doon sa TRO na walang madaliang malubhang o seryoso na pangamba na makakasira. Pero sa totoo lang, talaga namang magiging useless kasi kung halimbawa mag-ruling sila na mali yung ginawa ng hukuman, ng gobyerno. Pero kung naaresto na si Bato at dinala na sa wala na. Pareho na rin mangyayari kay Duterte. Kaya, kailangan mo talaga, bago maaresto yan, magkaroon na ng ruling na illegal ang gagawin nilang pagka-aresto. Batay sa isang mandamiento de aresto na inilabas ng isang institusyong dayuhan na wala namang kapangyarihan sa atin at hindi sinusunod yung ating sistemang legal. Kaya sinasabi nga natin sa artikulo natin kahapon, is it in the interest of justice that you surrender a Filipino citizen committing a crime against humanity, against another Filipino citizen committed in Philippine soil? Hindi ba insulto sa atin yun? Sampal sa atin? Nanawagan ang misis ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa hudikatura na huwag hayaan na maipadala ang senador sa International Criminal Court o ICC. Alamin natin sa balita ni Sheena Torno. Umapela si Nancy de la Rosa, ang may bahay ni Senator Bato de la Rosa sa korte na huwag payagang madala sa dahig ang senador kaugnay ng usapin sa International Criminal Court o ICC warrant of arrest. Sa kanyang pahayag, iginit nito na dapat litisin ng bawat Pilipino sa sariling bansa at hindi sa international court. Ayon pa sa kanya, kapag pinayagan ng mga nasa kapangyarihan ang voluntaryong pagsuko ng isang Pilipino sa ICC, ay para na rin itong pag-amin na hindi kayang resolbahin ng bansa ang naturang kaso. Nakiusap din siya sa judikatura na huwag magpadala sa politika at huwag patagalin ang pagdedesisyon sa petisyon ng kampo ng senador. Binigyang diin din ni Mrs. De La Rosa na dapat matuto ang bansa mula sa naging kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at huwag basta isuko ang kapwa Pilipino sa International Tribunal. Dagdag pa niya, noong panahon umano ni dating Pangulong Duterte ay ginawa nitong lahat upang maiuwi ang mga Pilipino mula sa iba't ibang bansa kahit ang mga nahatulan na. Sa huli sinabi ni Mrs. De La Rosa na ang laban anya para sa kanyang asawa ay laban din para sa bawat Pilipino at para sa soberanya ng bansa. Matatandang lumutang si Bato noong May 11 kasabay ng botohan para sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa kabila ng protective custody ay umalis ng Senado ang senador pagkatapos ng putukan, halos 2 linggo na ang nakalipas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. At kaugnay nga rin dyan, Attorney Sal, ay ang NBI ay naghain na din ng formal na pagkansela or hiniling nila sa PNP na ikansela yung firearms ni Senator Bato de la Rosa. So ano pong yung komento kaugnay nito, Attorney Sal? Una-una, yung inihingi nilang ng asawa niya na huwag pumayag ang legislatur. Wala naman magagawa ang kongreso dyan. Ang gagawin nila, kung gusto nilang makatulong sa mga inaapi ngayon ng administrasyon, baguhin nila yung batas. Kasi yung batas sa Republic Act 9851, yun ang ginagamit nila. Na mali naman ang kanilang basa. Yan ang pinaliwanag na natin.
Na pagdating naman doon sa Korte Suprema, gusto niyang madaliin ng ang decision. Ang problema naman kasi, hindi habeas corpus ang kinain, kaya natagalan. Kamali yung abogado niya. Kaya ganyan ang kalakaran ngayon. But ako po naniniwala ako na maliwanag ang batas at yung ginagamit ng administrasyon na sila may batayan under Republic Act 9851 ay mali. Mali ang basa nila kasi hindi nila kinukonsidera yung mga kondisyon o kulatilya na nakabalot doon sa provision ng 9851 habang totoo na nagbibigay ng kapangyarihan sa gobyerno na isuko ang isang mamamayan na idinimanda ng crime against humanity kung ang International Criminal Court ay nasimula na ang pag-iimbestiga at pag-usig, kinakalimutan nila yung kondisyon na kailangan sa ikabubuti ng katarungan in the interest of justice. At kung gagawin mo yun, kinakailangan na ayon sa saligang batas. Kaya na sinabi ko na po sa inyo kahapon at ilang araw na rin. Yung dalawang kulatilyang yon, in the interest of justice, sa ikabubuti ng katarungan. At kailangan, kung isusuko mo, naaayon sa batas. Yun ay napapaloob doon sa tinatawag na due process clause of the Constitution. Sapagkat hindi ka basta magsusuko na isang mamamayan. Hindi naman aso yan. Hindi naman yan pusa. Na basta isusuko mo. Yan tao na merong kalayaan na hindi maaaring sirain nang hindi dumaraan sa isang proseso. At ang prosesong yan ay ang sasampa ng kaso at pagkakaroon ng isang preliminary investigation para humanap ng probable cause. At kung meron man, hindi pa ho tapos yun. Kailangan, pag inihain mo yun sa hukuman, yung judge mismo, personal na i-examinin yun. Titingnan din kung meron ng probable cause. Nakita niyo yun, doon lang sa preliminary investigation, meron ng pagkakataon ang isang isinasakdal na ibigay ang kanyang panig, kontrahin. Hindi naman ho ginagawa yan sa ICC. Doon sa ICC, iba ang kanilang standard. Walang mga preliminary investigation doon. Hindi kanila bibigyan ng pagkakataon. Magrurulo sila on the basis doon sa mga nakita nila mga dokumento. Whether yung affidavit na nagre-reklamo, hearsay, o double hearsay, okay sa kanila yun. Basta mayroong dokumento dyan. Para sa kanila, may reasonable finding na maaari nga nakamit mo ang krimen. Madali sabihin, ibig sabihin, yung threshold sa ICC ay mababa. Sa atin hindi. Talagang hindi ka pwede bastang aarestuin. Kaya nga mahigpit ang ating saligang batas dyan. Kaya yung sinasabi nilang kapangyarihan na binigay sa 9851, yun ay batay sa mga kondisyones na inilagay dyan kasi nga yung batas na yun kailangan hindi kumontra, hindi taliwas sa saligang batas na nagbibigay ng prosesong tama para sa nasasakdal or due process. Maliwanag ho Nakalagay doon, no person shall be deprived of liberty without due process of law. Walang mamamayan na tatanggalan mo ng kalayaan nang hindi mo pinapadaan sa prosesong inilatag at itinakda at iniutos ng saligang batas. Ibig sabihin, dumaan ka sa hukuman. Wala hindi.
Kaya, ganyan ang nangyari kay Presidente Duterte. Ganyan din ang ginagawa nila kay Bato at ganyan din ang gagawin nila sa mga iba pang nasasaktan kagaya ni Bongo Senador, ni General, sino pa ba? General, Albayalde, attorney. sino? Si dating General Albayalde. O yung General Bayalde, dating PNP chief. At marami pang iba, parang 10 lahat sila kasama si Presidente Duterte. Kaya pag hindi mo inayos yun, walang mangyayari. Pero ako naniniwala ko na ang Korte Suprema, dun sa ruling ng 11 ba yun? 951, sino ba check mo nga kung sino yung nag-a-abstain? Kung mamaintindihan itong walang galang na doon sa justice na yun. Bakit ba nag-a-abstain yun? Palagi mayroong isang nag-a-abstain eh. Check mo nga kung sino yung abstention na yun. Kahit nung impeachment issue, nag-abstain din yun eh. Sige po, attorney. Ating Check natin. Kasi dapat po talaga umaksyon na kayo. Yan ang matagal na nating sinasabi. Na pag naaantala ang desisyon, lalong lumalakas ang loob ng administrasyon na labagin ang mga karapatan. Sapagkat palagi nilang sinasabi, wala pa namang desisyon eh. Kaya presumption of regularity applies. Hindi mo mag-a-apply yun. Bakit kanyo? Kini-question nga yung ginagawa niyong pagpapatupad eh. Dapat hintayin yung Korte Suprema. Kaya sana, kahit na mali yung petisyon na inihain, kaya na-delay, ganun pa man, yung mga issue doon, pareho din ng mga issue na matagal nang pinag-uusapan at matagal nang inilalatag. At yung mga issues ngayon ay issue parang panahon ni Presidente Duterte nung siya'y puwersahang dinala sa dahig. Kaya sabi nga natin sana magdesisyon na ang Korte Suprema. Kasi kayang-kaya naman desisyon na lang mabilis yun. Hindi rin natin alam kasi kung bakit masyado nang matagal. 4 na buwan na eh. Pero sa tingin ko, yung 951, yung 5 doon, nagsabi na walang jurisdiction at mali yung ginagawa nilang kaparaanan ng papatupad ng warrant of arrest ng ICC. Yung 9, ang ruling naman nila tungkol lang doon sa TRO na walang madaliang malubhang o seryoso na pangamba na makakasira. Pero sa totoo lang, talaga namang magiging useless kasi kung halimbawa mag-ruling sila na mali yung ginawa ng hukuman, ng gobyerno. Pero kung naaresto na si Bato at dinala na sa wala na. Pareho na rin mangyayari kay Duterte. Kaya, kailangan mo talaga, bago maaresto yan, magkaroon na ng ruling na illegal ang gagawin nilang pagka-aresto. Batay sa isang mandamiento de aresto na inilabas ng isang institusyong dayuhan na wala namang kapangyarihan sa atin at hindi sinusunod yung ating sistemang legal. Kaya sinasabi nga natin sa artikulo natin kahapon, is it in the interest of justice that you surrender a Filipino citizen committing a crime against humanity, against another Filipino citizen committed in Philippine soil? Hindi ba insulto sa atin yon? Sampal sa atin yon? Na hindi natin kayang usigin ng isang Pilipino yan at kailangan pa natin itapon sa dayuhang bansa upang doon siya litisin? Nakakahiya ang ginagawa natin. Hindi lamang yan, ito'y pagsalakay sa soberentiya natin. Pagsalakay sa parte ng dayuhan at isa namang pagsira sa pagtitiwala ng bayan na ibinigay sa gobyerno sapagkat ang gobyerno, ang trabaho niya, pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ang bawat mamamayan. Pag yan pumayag ka, sinuko mo, anong ibig sabihin niya? Sinusuko mo ang soberentiya ng bansa, ang kalayaan natin. That's the long and short of it. Ayan.
Attorney Sal, bago tayo dumako sa ibang issue, ito nga, yung isa na nag-abstain dahil nga on official leave, si Associate Justice Japar Di Maampaw. Siya po yung isa na hindi bumoto. Baka naman out of the country. Apa, yeah. Nasa leave po.